Sa isang bansang matagal nang binabalot ng suliraning politikal, korupsyon sa pamahalaan, at kawalan ng tiwala ng mamamayan sa mga institusyon natin, kakaibang tanawin ang makikita ngayong darating na November 16 hanggang 18, taong kasalukuyan. Muling magsasama-sama ang milyon-milyong kaanib ng Iglesia ni Cristo. Kahit sinong ordinaryo, kung iaharas mo, hindi lalabas yan! Ang sabi ni Senator Ronald Bato, sabihin mo, humingi ba? Humingi ba ng flood control project sa'yo si Senator Joel Villanueva? Kilala ko yan. Magkasama kami ng ilang taon dito sa Senado. Alam kong karakter niyan. In effect, sabihin mo kung humingi sa'yo ng flood control project, magre-resign ako bilang senador. Sino may sabi? Born again ba? Hindi. Evangelical ba? Hindi. Okay. Dito, ginamit na talaga ni Brother Eddie Villanueva ang kanyang sikta para ipaliwanag ang may kaugnayan sa kaso na kasalukuyang hinaharap ngayon ni Senador Joel Villanueva, ang anak niya sa born again. Tama yung sinabi niya na kahit si Senador Bato na hindi born again, ay nagtanong kung humingi ba si Senador Joel Villanueva galing sa flood control, sa project sa flood control. Iba kasi ang hiningi niya. At ang pera na yan, ayon sa DPWH, kinuha nila galing sa flood control budget. Ngayon, pangalawang video lumabas. At ang paglabas nitong dating congressman na ako, Bicol Party List, Saldico. Alam niyo ba, ito sa Saldico, dating seminaryan ito. Kaya may panawagan ang CBCP. Iwan ko kung susundin ba niya yung panawagan. Mamaya pakita natin ang panawagan ng CBCP kaugnay dito. Ang CBCP ay hindi, ang Katoliko ay hindi makilahok sa isa sa gawang rally na pangungunahan sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. At makipag sanib puwersa itong mga sikta na Iglesia ni Kibuloy, Iglesia ni Eddie Villanueva sa isa sa gawang rally. At bago lang nagpalabas ng part 2 video si ako, Bicol Party List Saldi ako. Pero, ayon sa mga eksperto, kaduda-duda daw ang timing sa paglabas nitong video. Tandaan natin, kahapon ay muling nag-hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Siya'y inanyayahan na papasok via Zoom. Pero hindi nangyari yan dahil may inilabas na part 1 na video. Sisilipin natin. Alam nyo naman, hindi tayo maka-BBM, pero tingnan natin. Dahil sa panahong ito'y, ang daming mga faking news na kumakalat, di ba? At daming nadaya. Tulad sa mga kumakalat na siktang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, daming natangay, milyon ang natangay nila dahil sa kainosintihan. Sa Iglesia Tatag ni Apollo Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, dami ding natangay. Ang Iglesiang Tatag ni Eliseo Eddie Villanueva na Jesus is Lord, dami ding natangay. Ang Iglesia ni Cristo,
nagtuturo na sila lamang ang maligtas. Ang labas sa Iglesia ni Cristo ay taga-sanlibutan. At bawal makipaghalubilo sa taga-sanlibutan. Yun ang kanilang doktrina. Pagdating naman sa Kingdom of Jesus Christ, ang kanilang doktrina, abay, sila din ang maliligtas dahil lahat ng mga kaluluwa ay dadaan sa kamay ni Kibuloy dahil siya ang lalagda. Sa Iglesia de Cristo, meron silang self-appointed last messenger. Meron silang self-appointed anghel. Yun ay si Felix Manalo. Pagdating naman sa Kingdom of Jesus Christ, may self-appointed appointed Son of God, si Pastor Apollo Kibuloy na nasa kulungan. Pagdating naman sa GIL, ligtas na sila. At isa sa mga doktrina ng GIL at mga Pentecostal born again ay one save, always save. So balikan muna natin. Dahil pangalawang video ang inilabas na ni Saldico. No? Ito'y napaka-timing talaga sa isa sa gawang naka-schedule na rally sa Iglesia ni Cristo, Kingdom of Jesus Christ at Jesus is Lord. Na nauna nang sinabi ni dating Pangulong Sara Duterte na dadalo daw umano siya sa rally at yung mga kapartido nila na political ay dadalo din sa rally at ang mga miyembro ng INC nanawagan pati na sa Katoliko na sasali kayo, pwede kayong sasali, open ito sa lahat. Kaya very illogical sa doktrina nila, lalo na sa Iglesia ni Manalo, na huwag kayong makihalubilo sa mga tagalabas dahil sila'y taga-sanlibutan. Very illogical sa doktrina ng INC na na ang nagtuturo na si Kristo'y Diyos ay sa demonyo. Nandaan natin, si Kibuloy kahit ba self-proclaimed appointed Son of God, binanatan niya ng mga ministro nila ni Parba at ni Michael Sandoval dahil bula ang propeta daw. At para sa INC, ang nagtuturo na si Kristo'y Diyos sa demonyo. Ngayon, punta tayo kay Eddie Villanueva sa Jesus is Lord. Natural, nagtuturo din niya na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Hypostatic union. So, meaning, sa demonyo din sila para sa Iglesia ni Cristo. Pero, sa rally, ay sanib puwersa sila. INC, GIL, yung kinikilala ng INC na sa demonyo, makipagsanib puwersa sila sa rally. Balikan natin. Mamaya, tatalakayin din natin yung video ni Saldico, no? Mga kapatid. Ang tanong dito, sa di pagpasok niya sa Zoom, sa Blue Ribbon Committee at naglabas ng kanyang video, wala bang direktor sa likod nitong paglabas ni Saldico? Ano ba ang agenda ni Saldico sa paglabas niya sa video? Part 1 at Part 2, mga kapatid. Ang kanya bang agenda upang iligtas niya ang kanyang sarili nitong malawakan at garapalang pangnanakaw sa pira ng bayan? Sa isang bagong video, mga kapatid, itinanggi ni dating ako Bicol Representative Saldico na nakinabang siya sa umano'y mga isinisingit sa flood control project sa national budget. Itinanggi niya yan. Lahat umano ng mga insertions ay napunta ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.
At sabi niya, kay dating House Speaker Martin Romualdez. Okay, tatalakayin natin yan. Pero una, pakinggan muna natin itong kaniyang video. Part 1 ito. Na video niya. Pakinggan muna natin ang part 1 video ni Zaldico. River papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. May katanungan para tayo dyan sa busis ng masa. Katanungan natin. No? Dahil may invitasyon sa isa sa gawang rally ng Iglesia ni Cristo sa Pamilyang Manalo at KOGC na siktang pinag-aari ni Kibuloy at GIL na siktang tatag ni Eddie Villanueva. Ang tanong, sasali ba kayo sa rally ng INC, KOGC at GIL ngayong November 16, 18? Yes or no? 12% ang yes, 88% ang no dito. Okay. Tuloy muna natin si Zaldi. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ito na pahayag, una, kailangan talagang mas mabuti pa sigurong lalabas na si Zaldico, no? Dahil yung pahayag niya na pwede akong mapatay, sana hindi ako mapatay, pwede itong sasakyan ng ibang grupo para idiin, of course, si Bongbong Marcos, no? Kung sakaling may mangyari sa kanya, pwede itong sasakyan. Pero itong pahayag niya ayon sa mga eksperto, magiging may laman lang ito kung, nawala pala. Kung susumpaan niya itong pahayag na ito at di siya magtago. Tuloy natin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako. Sino ba itong he na he will shoot me if I talk? Sino ang tinutukoy niya na he? Dito, si Pangulong Bongbong Marcos o si dating House Speaker Romualdez? Bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. O yan, siguro na nakita na ninyo yan, ang unang bahagi mga kapatid, no? At lumabas pa ang isang bagong video niya kung saan itinatanggi niya na nakinabang siya sa mga insertion daw. Oh, dahil lahat umano ng mga insertions napunta talaga umano kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero may mga tanong na dapat sagutin ni Zaldico sa kanyang video. Na may mga buta sa kanyang video. Batay mismo sa kanyang pahayag. Una, kung si Pangulong Bongbong Marcos ay utak sa korupsyon, sa malawakang korupsyon na kinaharap nito sa ating bansa ngayon, ang tanong, bakit pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos itong malawakan na investigasyon? Di ba? Isang logical o isang rational na pag-iisip mga kapatid. Bakit magpapaimbestiga ka sa garapalang korupsyon sa bansa kung ikaw mismo
ang maiipit nito. Di ba? Oh. Kung ikaw mismo ang mapapahamak, bakit kailangan na magbuo ng ICI na ito pala'y ikapapahamak sa nagbuo, di po ba? Oh. Pangalawa, yung sabi niyang nakiusap si Pangulong Bongbong Marcos na isingit yung budget sa BICAM. Bakit kailangan na isingit yung isang sinabing 100 bilyon sa legislative, mga kapatid, na budget? Kung tingnan ayon sa mga eksperto, maaari naman itong gawin doon mismo sa National Expenditure Plan mismo, yung tinatawag na NEPC. Yun ang hawak ng presidente. Pwede niyang taasan kung gusto ng presidente sa pamamagitan ng National Expenditures Plan, mga kapatid. Hawak yan ng presidente mismo kung gusto niyang taasan. Kaya bakit kailangan pa niyang mag-involve ng maraming tao para ipasok yon, lalo na sa BICAM? Di ba? Okay. May lumabas na mga malita-malita. Nakita na siguro ninyo yan. Yung malita na lumabas, may pizza. Ito, malita. Mga pizza, may year. May January, cash out daw, January 11, 2025. Meron ding, tingnan nyo, meron ding 2024, November 2024, sa pinakita niya, ito daw umano ang bilyon-bilyong halaga na cash out na pinakita niya. So, yan ang pinakita ni Zaldico na sabi nila, abay, klarong-klaro umano na may mga butas. Bakit? Batay sa pahayag niya, inutusan umano siya ni Pangulong Bongbong Marcos na i-insert ang magkaanong halaga 100 billion sa BICAM. BICAM budget 2025. So, yung 2025 budget, ang BICAM ng 2025, nangyari yon noong December 2024. Pero batay sa ipinakita niya at pahayag, nag-deliver umano ng mga malitang-malitang may laman na mga pera. Kailan? January 2024. At meron pang June 2024. Pero, ginagawa pa lang ang budget noong panahong yon, mga kapatid. So, Agosto na nang nasumiti sa Kongreso ang budget. Kaya paano mangyari iyon? No? At di ba, may binito si Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung binito niya? Binito niya ang budget sa public works. Hindi ba binito niya? Magkano ang halaga sa binito niya? Ang halaga sa binito niya, 194 billion na budget sa public works.
Ang tanong, bakit humingi siya ng 100 billion tapos ibibito niya yung budget ng public works na 195 billion? Okay. So, pero may sagot din dyan si Attorney Maya, no? Kaugnay dyan. So, may panawagan, of course, si Senador Bato, may panawagan siya. Ano ba yung panawagan ni Senador Bato? Alam niyo ba? Ito na natin itong panawagan ni Senador Bato. Sandali. May panawagan si Senador Bato. Okay. Pakita natin yung panawagan ni Senador Bato. Dito. Ito ang panawagan ni Senador Bato. Noong October 3, 2025, sabi ni Senador Bato, Mr. Saldico, be a man. Harapin mo ang kaso mo. Huwag kang tumakbo. Di ba may punto din si Senador Bato? Dapat harapin umano ang kaso. Huwag tumakbo. Tanong, asa na ba si Senador Bato? Haharapin kaya niya ang kaso niya? At sabi din Ombudsman Remulla, no, na mas mabuting umuwi at isumiti ang iyong salaysay, no, yung pahayag niya, lalo na sumpaan yung salaysay niya. Yun din ang panawagan ng CBCP, no. Ang panawagan ng CBCP na uwi talaga dito. At kung sino man talagang nasa likod sa malawakang korupsyon sa ating bansa, managot ang dapat managot. Pero dapat sumpaan niya yung salaysay niya. Ang sabi din ni Harry Roque noon, Attorney Harry Roque, binanatan niya si Saldico noon. Pero noong naglabas ng video, naging bayani na niya ngayon si Saldico. Ito sabi niya. Kinasusuklaman ka na ng mga anak mo, Saldico, dahil sa mga pangnanakaw mo. September 30, 2025, sinabi niya. Pero nitong bago, nang naglabas ng pahayag, November 14, ito ang pahayag ni Attorney Harry Roque. Salamat kong Saldi, isa kang bayani sa mamamayang Pilipino na nagbulgar sa korupsyon ni Marcos Jr. Kaya kung ako sa iyo, Junior, umalis ka na sa pwesto mo. Pauupuin mo si Inday Sara. Yun ang plano nila. Pauupuin. Kaya naghanda talaga ang gobyerno sa posibleng mangyari ngayong pizza 16-18. Dahil kung sakaling ipatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, sino ang papalit sa kanya? Of course, ang Vice President. At kung sakaling uupo, papalit kay Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara, malaking utang na loob niya sa Iglesia ni Kristong Tatang ni Felix Manalo. Ano kaya ang kabayaran sa utang na loob na ito para sa Iglesia ni Manalo? Lalo na sa Jesus Christ is Lord dahil sasali sila sa isa sa gawa na rally. Anong mangyari
sa kasalukuyang kaso ni Senador Joel Villanueva. Ano kaya? Lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Di ba? Nasa kulungan ngayon si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa patong-patong na mga kaso. Pero kung maupo ang matalik niyang kaibigan na si Inday Sara, ano kaya ang posibleng mangyari sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? Ha? Kaya sa may sabi si Attorney Rowena Guanzon, ano yung sabi niya? Ito, ang sabi niya, kita natin. Huwag ka muna umuwi, Zalde, unless gusto mo maging Saldico International Airport ang lalapagan mo. Sabi ni ito ni Guanzon, taliwas naman sa panawagan ng CBCP na harapin niya yung kasong ito. Pero di dapat ibaliwala din ang threat, no? Sa kanyang buhay dahil pwede itong sasakyan para si BBBM ang sisihin kung meron mang mangyari. Ngayon, sabi din ni Cardinal Advincula, may pahayag si Cardinal Advincula. Ito ang pahayag niya inilabas ngayong araw na ito. No? In moments of mass gatherings and public discourse, we do not let emotion prevail over reason. We must always adhere to the rule of law and resist any calls for extra constitutional means to solve our problems. Our loyalty must be to our country and its democratic principles, not to the persons, and certainly not to other self-serving motivations. Yun ang panawagan ni Cardinal Advincula, mga kapatid. So, anong layunin daw sa rally ng INC? Ito daw ang layunin ng rally sa INC. So sa ating boses ng masa diyan, may katanungan na sasali ba kayo sa rally ng INC, QOGC at GIL ngayong November 16, 18? May nag-yes, 10%, 90% naman ang no. Sabi ni Rowena Sanchez, hindi kami sasali sa rally nila. Nagkakalat lang yan sila diyan sa kalye. Itong rally pala nila dadaluhan sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bahagi sa ating bansa. Sa isang bansang matagal nang binabalot ng suliraning politikal, korupsyon sa pamahalaan, at kawalan ng tiwala ng mamamayan sa mga institusyon natin, kakaibang tanawin ang makikita ngayong darating na November 16 hanggang 18, taong kasalukuyan. Muling magsasama-sama ang milyon-milyong kaanib ng Iglesia ni Cristo mula sa Metro Manila at iba't ibang karatig ng mga probinsya upang ipakita hindi lamang ang kanilang pananampalataya, kundi ang kanilang paninindigan para So, ipakita daw ng INC ang kanilang pananampalataya.
So, pag ang Katoliko ang magsagawa ng pahayag kaugnay sa mga isyo na nasa lipunan, dabing mga nagagalit. Bakit kayo nang himasok sa politika? Pero itong kay Kibuloy, itong sa Iglesia ni Manalo at iba pa na meron talaga mga pinatakbo din, no, sa politika. Oh. Eto, rally nila para daw umano ipakita ang kanilang pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya ng Iglesia ni Cristo? Si Felix Manalo, Anghel. Ang ating Panginoon Jesucristo, tao. Yan. Para sa kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa ng ating bansa. Sa kabila ng hamon ng panahon, nananatili ang isang di mababaling katotohanan. Yan, nakita ninyo na ministro noon ay si Mr. Arnel Tumanan. 'Di ba? Ayon sa kanila, rally para sa kapayapaan. Walang halong politika. Pero binanatan ni Arnel Tumanan dito politiko. At doon din nagsalita si Marcolita, di ba? Binanatan din yung mga politiko. Asan yung sabi nilang walang halong politiko? Na si Tumanan, may isang politiko daw. Di pa sikat, laos na. Taliwas sa sinabi nilang walang halong politiko. Ng Iglesia ni Cristo ay handang kumilos, tumindig at magkaisa para sa kabutihan. Lalo na ang simbahang Katoliko, kung maalala ninyo, mga kapatid, tumindig din ang simbahang Katoliko para magkaisa laban sa korupsyon. Yeah? Pero sa umugong na balita na may posibleng destabilisasyon, kaya naglabas ng pahayag ang CBCP na the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, and Caritas Philippines categorically state that we are not involved in, nor do we endorse any rally or public gathering reportedly scheduled on November 16, 18. Most Reverend Jose Colin Bagaforo, Bishop of Kidapawan, National Director of Caritas Philippines, sa ngalan ng CBCP. No? Kaya may katanungan tayo diyan, dadalo ba kayo sa rally? Yes or no? Pwede ninyong answeran diyan ang busis ng masa natin. Pakipindot lang yes or no, mga kapatid. So, tingnan natin itong rally nila kung totoo bang walang halong politika. Ng sambayan ng Pilipino. Halina't samahan ninyo kami sa isa na namang panibagong episode. Dito lang sa Ingo News. Yan, sa Ingo News ng INC, isang kaanib ng INC. Now, dadalo talaga ang GIL. Bakit? Dahil naiipit sa isyong ito si Senador Joel Villanueva. Totoo ang sinabi. Walang hiningi sa flood control, ibang project ang hiningi, pero ayon sa DPWH, doon nila kinuha sa flood control. 'Di ba? Sa Senate hearing 'yan. Ang sabi niya, doon sa isa sa mga planted na testigo na tinakot. So sa pagtitipon nila, sa pagsisimba nila ito sa GIL, tinatalakay at live pa. Hindi ko malaman kung sinong tumakot, pati pamilya niya. Asawa niya, sinasabi doon sa Bulacan, tinakot siya. Papatayin yung asawa at mga anak niya. Kaya wala siyang magagawa. Nakarating sa amin yung balita na yun. Kay totoo yun, kay hindi. Ang sabi ni Senator Ronald Bato, sabihin mo, humingi ba? Humingi ba ng flood control project sa'yo si Senator Joel Villanueva? So, ngayon na sinampahan talaga, may dagdag pang mga
mambabatas sa Senado ang nasampahan. Di ba? Pati na pala si Grispo. Pati na si Nancy Binay. Dagdag na nasampahan. So, kung nasampahan, may ebidensya na nagtuturo sa kanyang involvement. Kilala ko yan. Magkasama kami ng ilang taon dito sa Senado. Alam ko ang karakter niyan. In effect, sabihin mo kung humingi sa'yo ng flood control project, Yun. Pinaliwanag na yan na may project na hiningi si Senador Joel at doon kinuha ng DPWH sa budget sa flood control. Grabe, no? Trilyon ang nanakaw. Bilyon lang tayo. A milyon tayo. 116 million. So, malaki ang nawala kumpara sa populasyon sa Pilipino. Ibig sabihin mga kapatid, lalo na yung propaganda na naghirap ang tao dahil marami ng tao ngayon sa ating bansa, meron na tayong 116 million, yun ang dahilan sa paghihirap ng tao. Maniniwala ba kayo na dahil sa overpopulated overpopulation na marami ng mga tao, yun ang dahilan sa paghirap sa ating bansa. Magkaano ang nawala? Trilyon ang nawala sa budget sa flood control. Ilan ang populasyon sa ating bansa? 116 million. Ang laki. Kahit pa bigyan ng tag 1 million bawat isa, sobra pa ang pera. Anong punto dito? Ang punto dito mga kapatid, ang ating bansa naghirap hindi dahil merong 100 million na mga Pilipino. Kaya nga, may kampanya sila na dapat talaga umano yung tinatawag na artificial method of family planning dahil dumami ang tao, kailangan makontrol, naghirap na ang ating bansa. Kahit pa halimbawa sa ilang buwan itong 116 million, palagay lang natin magiging kalahati na lang ang mananatiling tao nito. Ang tanong, yayaman na ba ang ating bansa kung maliit lang ang tao sa ating bansa pagkatapos itong mga mananakaw, itong mga buhaya ay patuloy pang nagtatago sa kanilang pwesto? Kaya, managot ang dapat managot. May reaksyon si DPWH Secretary Dizon kaugnay sa sinabi ni inilabas na video ni Saldico. May pasabog si dating Congressman Saldico, ini-involve niya si Presidente at si Speaker Romualdez. So nga sa sinasabing insertion na 100 billion daw. Anong tingin mo dito? Ako personal ko yung opinion. Unang-una, kung maaayagan nyo, ang Presidente ang nagpasabog dito sa SONA mismo. Nagsimula nung SONA hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng Presidente, konkretong aksyon ang ginawa ng Presidente para mapalagot lahat ng dapat palagot. Binuo ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. At most importantly, sabi niya, wala tayong sisinuin kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng Presidente. In fact, kahapon na, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan.
No? So, hindi yon consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico na may involvement ang presidente dito. Kasi, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot, dapat managot? Bakit mo sasabihin na bago magpasko, sigurado nang may makukulong? So ako, at ano naman ang ginawa ni Congressman Saldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Saldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong kontrobersiya, skandalo sa blood control, ang ginawa ni Congressman Al Saldico umalis ng Pilipinas. So sino paniniwalaan natin? Yun lang. Ako personal ko na opinion. Sir, kumusta ang mga cabinet secretaries? Talaga bang nasa likod pa rin kayo lahat ng Siyempre, Pangulo? ako naniniwala ako. Lahat ng kabinete nasa likod ng Pangulo. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwala sa isang napakalaking corruption scandal, si Pangulong Bongbong Marcos nito. At doon ako kampante. At doon nanggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito at kung ano ang sinimulan ni Pangulo nung SONA, tatapusin din nito. Kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandal. So 100% ang supportan po. Oh, absolutely. Pero sir, Tatapusin natin ito kasama ang Pangulo. Okay. No, so, at ikagawa, nakita natin ito sa Catanduanes na naging epektibo, yung mga tinatawag nilang hexapad, yung parang mga jackstone, no, na malalaki. No, kasi nakita natin sa Catanduanes, yung area na walang hexapad, hindi nasira, yung area na merong Yan ang reaksyon ni Secretary Dizon kaugnay sa inilabas na video ni Zaldi ko mga kapatid. Pero bago dyan, inaniyahan ko kayo na subscribe sa Factbusters PH bagong channel dahil nahack ang 69,000 subscribers ng Factbusters PH nahack. Nawala, nabura talaga. Ito ang bago ngayon mga kapatid, no, ni Kaburnok. So inaniyahan namin kayo, no, huwag kalimutan mag-subscribe, dami kayong matutunan. At may isang channel din ako, ito, Pananampalataya at Katwiran. Ito ang channel natin. Inaniyahan din namin kayong mag-subscribe sa Pananampalataya at Katwiran at sa Factbusters PH, mga kapatid. No? Okay. So, si Attorney Claire Castro, kaugnay dito, ito ang kanyang reaksyon. Kasi para mas maliwanagan tayo. Kasi pag nakikinig ka lang, mga kaklir, sa totoo lang, hindi mo yan maihimay-himay. So, meron ako dito, yung pinakaano niya, yung salita niya dyan, pero panonoorin po natin yung video niya. Okay? Okay? Let's go na mga kaklir. Medyo nalita ang pasok ko. Okay? Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Okay, mga clear part 1 to. So, meron siyang binabasa. Okay, at Mag-insert tingnan niyo yung itsura niya. Hindi ba siya nagpapaawa nito? Okay, sige. So, Biglang pumayat yata, no? Kaya nga, ayon sa mga eksperto, tiningnan umano nilang mabuti kung ito ba'y AI dahil iba talaga sa kanyang sa kanyang larawan noon. sabi niya ang insertion, okay? or magpasok ng 100 billion worth of projects So, mga ka-clear, ang dinidiscuss niya dito ay insertion. Allegedly, insertion ng 100 billion worth of project. Okay? sa BICAM. Sana po ay Okay, hindi sabay cam daw, sabay cam, hindi lang tayo nagsabi nito, mga clear. Hindi lang si Secretary. Sandali, may nabasa ako dito si BBM, kung may konsensya ka pa,
bumaba ka na lang. O, dahil ba sa pahayag ni Saldico na hindi niya sinumpaan at ang daming butas, dapat bababa na lang sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos? And then, sino ang makabenepisyo? Kung tingnan natin sa kay Saldico, sino ang nag-approve sa kaniyang Sunwest Construction noong 2019? Saan siya nakabenepisyo? Si Saldico. Di ba sa dating administrasyon? Ngayon, ayon kay Vice President Sara Duterte, ang bahagi sa kaniyang intelligence fund ginagamit pag-imbestiga sa korupsyon na nangyari sa DepEd kaugnay sa yung laptop scam. Magkano yon? 2.4 billion na laptop scam. At alam nyo ba ano resulta? Sino na sa likod? Di ba si Saldico? Ang saya, no? Tuloy natin. Rimina, Pangandaman, pati pati do sa kwentuhan, no, nadig natin, si Professor Shelo Magno. Okay? Sinabi niya, kung talagang gagamitin daw ang power, hanapin nga natin, ang nadinig ko is hindi naman ganoon katan-GA ang Pangulo. Hanapin natin dito. Para maganda yung kanya dito mga clear. Ito from the kumbaga isang critic ni Pangulong Marcos Jr., isang critic. Pero ang kanyang isip dito parang malabo 'yun. Bakit? Ito mga kliro. Sige pakinggan natin. Ay, basahin pala natin. Pakita ko lang kasi at least alam nyo na ito ay neutral. Okay? Hindi pala neutral. Critic pa nga critic pa na. Pwede na niya isaksak yon sa NEP pa lang. Sabi niya, nadinig ko yung iba, panoorin niyo po yun kay Christian Isguera. Bakit naman idadamay pa ng Pangulo ang ibang mga tao, ibang opisyal, para lang gawin itong pangungurakot. When in fact, pwede niya nang isaksak yung 100 billion na yon sa NEP pa lang. Yung proposed budget. Diba? So, executive lang makakaalam. Sabi niya, former Undersecretary for Fiscal Policy and Monitoring Shelo Magno questioned former Ako Bicol Party List Representative Saldico's claim that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ordered the alleged 100 billion budget insertions, asking why such additions would be made during the bicameral deliberations instead of the initial budget proposal. May chance ka na Pwede mo naman idagdag na yan sa proposal mo kung gugustuhin mo talagang kurakutin. Hindi ganun ang Pangulo Diba? Kung ano yung kailangan, yun lang ang gagamitin. Yun lang ang ipopropose. Magno's comment came after co-released a video denying involvement in the alleged flood control corruption scheme and alleging directives from the President and former Speaker Martin Romualdez. Ito kumbaga, ito muna, paunang idea. Wait. So, mga ka-clear. Okay, wait lang Okay. So, di ba? Itong sabi niya, ang tanong ko lang kay Saldico, parang sobrang tan-GA naman ni BBM. Hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100B. Pwede na niyang isaksak yun sa NEP pa lang. O ito, ekonomista to. Critic ng Pangulo. Diba? Alam naman natin si Professor Shelo Magno, critic to. Pero
kita niya kung paano magsinungaling si Saldico. Diba? So, alam mo na merong gumawa ng kwento na to para lang idamay ang So, abangan natin ang susunod na kabanata, no? I am Catherine, I am alive, I am